Hello po! Sa mga hindi pa po ako kilala, ako po yung baby sa family namin. Ako yung bunso sa aming tatlong magkakapatid. And of course, yung pinakamaganda. First of all, thank you po for being there to celebrate Ate J and Kuya Raymart's wedding. Si Ate J po is my complete opposite. Kayo na bahala mag-isip kung ano ako. Pero si Ate J, siya yung responsible one. Siya yung role model naming magpipinsan. And siya yung sa kanya kami binibilin ng mga magulang namin kapag aalis kami lahat. Consistent honor student from preschool hanggang college, and corny mag-joke kasi hindi sanay. Mahilig siya sa mga romantic movies like mga movie ni Bea Alonzo and ni John Lloyd Cruz na paulit-ulit niyang pinapanood. Mahilig siya sa Disney movies pero Tangled lang, tsaka Little Mermaid. Tapos sinasabay niya lang lagi yung mga kanta. And mahilig sa K-drama, pero 20 times niya nang pinapanood yung Descendants of the Sun. Siya yung serious one. Minsan nga, binabansagan na siyang manang or tinatawag na inang. That's why, nung pinakilala ni Ate G si Kuya Raymart sa buong family, naaalala ko pa na may time na umiiyak si Daddy tsaka si Mommy habang magka-chat. Kasi first time nagpakilala ni Ate J. And we knew that they will end up together, and now they're finally getting married. To Kuya Raymart, hindi ko sasabihin na welcome to the family kasi you've always been a family to us since the very beginning. And I know that you're a responsible man and you came from a very good family, and alam ko na mahal nila si Ate J the same way that we love you. Thank you for protecting Ate J from day one, and alam ko hanggang dulo. And thank you sa mga pasalubong, lalo na sa donut, Jiko and Krispy Kreme every time na umuwi ka ng Bulacan. Thank you for being a brother to me and Ate Jesh. Also, I can still remember nung magpo-propose ka kay Ate J. Mas natatakot ka pa kung paano magpapaalam kala Mommy and Daddy kesa dun sa isasagot ni Ate J. And now you're getting married, or baka kasal na kayo ngayon na mapapanood nyo to, baka tapos na yung ceremony. So, hindi ko naman na kailangang ibilin si Ate J sa'yo kasi alam ko na she made the right choice of choosing you, and she's in good hands. Yun lang, congratulations. And lastly, to Ate J, hindi naman siguro ako iiyak kasi pang-5 take ko na to, kaya magana yung mata ko. And message ko, of course, congratulations. And naalala ko pa yung mga times nung bata pa tayo na binabalot pa natin ng kumot yung legs natin, tapos nagpapanggap tayong si Jezebel. Pinipigilan ka nila Mami tsaka nila Daddy na kumain ng tayo ng butike. Pinagluluto ka lagi ni Mami ng itlog na malasado na ayaw ko kasi ikaw hindi ka kumakain ng baboy, so every time na baboy yung niluluto ni Mami,
malasadong itlog yung sa'yo. And, yung mga times din na lagi kang nakapalupot kay daddy. Lalo nung ang motor natin, yung TMX pa lang, 4 tayong sakay. Kaya, parang sinasabihan si daddy na yung mukha nating 3 nasa likod na ni daddy kasi gusto natin lagi tayong kasama kapag umaalis. And also, nung nagdalaga, ako din yung kasama mo na gumawa ng dahilan kala mami or pagtakpan ka kapag aalis ka kasama yung mga friends mo or kung sino man. And lagi mong tinatanong sa akin kung ano yung reaction ni mami or kung may sasabihin sa akin sila mami kapag nagpapaalam ka umalis kasama si Kuya Raymart nung umpisa. And lagi mo akong sinasabihan na wag akong umalis that day kasi aalis ka din. So, baka hindi ka payagan. Siguro yung pinaka-memorable is yung hindi ako pwedeng matulog. Kasi kailangan ako yung magbukas ng gate natin para hindi malaman nila mami and daddy na 3 AM ka na umuwi. Pero, ang kasama mo naman nun, sila Edmore. And, syempre, yung mga panahon na ang paalam mo kala mami is si Hazel May yung kasama mo, pero hindi naman. Although, pag hindi ka naman pinapayagan nila mami, sinusunod mo naman kahit medyo nagtatampo ka. And ngayon, you have your own decision. You're a grown-up, and kasal ka na. And also, aside from the happy moments, alam ko din yung mga ilan sa mga pinagdaanan mo na na-share mo sa akin. I'm proud of you kasi sobrang tapang mo in all aspect of life. Alam ko na madami kang pinagdaanan, meron kang mga natanggap na masasakit na bagay o salita. And alam ko kung gaano kahirap yung pinagdaanan mo para makapunta ka dyan and magkaroon ng magandang buhay. Lagi ko man sinasabi na idol kita kasi gusto ko marating kung ano yung mga narating mo. And ngayon, nakasama mo na si Kuya Raymart, kasal na kayo. Alam ko na nadagdagan yung mga tao na kasama mong haharapin yung mga struggle sa buhay mo. And hindi kami nag-worry kasi alam namin na hindi ka iiwanan ni Kuya Raymart. So, I'm proud of you. And tatagan mo pa lalo kasi hindi man ako kasal pero alam ko na mas madaming challenges yung dadating ngayon na kasal na kayo. So, always nyo lang gawing center si God sa relasyon yung dalawa. Alam ko na of course you're happy, but hindi kumpleto yung happiness mo kasi hindi tayo kumpleto today. Ako din, malungkot kasi ang tagal ko hinintay na ikasal ka. College pa lang ako, nagsisend na ako sa sarili ko ng mga gowns na gusto kong suotin. Kasi alam ko na ako yung magiging maid of honor mo. Sabi ko din ako iyak eh. Tapos parang 25 ka pa lang. Lagi ko nang sinasabi sa'yo na, ate, magpakasal ka na. Ate, gusto ko na ng pamangkin. Ang dami ko ng country na napuntahan pero
6 times na yata ako nire-reject ng Australia. Kaya, as much as I want na nandyan ako today, na ako yung sumalo ng bouquet, ako yung mag-ayos ng belo mo, ako yung kasama mo maglakad, pero hindi pwede. Pero still be happy kasi andito lang din naman ako, andi si Ate Jesh, and we're celebrating from here. Pwede ka naman bumawi, sabi niya, ng magiging anak niyo. And yun lang, I still want you to be happy kahit hindi tayo kumpleto. And I love you so much, and happy wedding.